ang aking lunch for today. Meron tayong sandamakmak na kanin. Kanin is life, char. At meron tayong cabbage and omelette, shrimp, and then chicken. Actually, ulam ko to kagabi. Hindi ko naubos. Tapos nagluto ako ng noodles. Kalahating noodles. Tapos ilagyan ko ng itlog. Parang gusto ko ng may sabaw. So, kain tayo guys. Let's mukbang. Samahan nyo ako. Let's lunch guys. So good. Parang gusto ko ng sabaw eh. Chicken noodles to. Kalahati lang niluto ko kasi marami akong pagkain. Yan. Sarap. Kain tayo. Sarap. Siyan talaga pag ano, lalo na nakasanayan mo ng kumain ng mga instant noodles, nakaka-ano din eh. Nakaka-addict. So tingin ko okay lang naman madalas kang kumain ng noodles as long as may kanin ka. Tapos marami kang uminom ng tubig. Tapos yung may iba ka pang kinakain. Hindi yung as in puro noodles lang. Kasi nakakayuti ay. Ala. Naluto ko kagabi. Yung tirang hipon na blinange. Ginawa ko, nireko ko, nilagyan ko ng itlog. Ginawa kong shrimp omelette. Tapos yung gulay ko is yung cabbage. Hindi na ako gano'n nag-upload ng mga cooking. Pagmukbang na lang. Wala akong mapaglagyan ng ano. Ng cellphone ko saan ko i-requesto. Nahirapan ako eh. Wala kasi akong phone stand. Yan. Ngayon nga, kung makikita nyo lang kung anong ginawa ko sa cellphone ko. Tinalian ko siya. Tinalian ko siya tapos ko siya. Tinali ko sa parang parador ba yan? O, diba? Saan ka pa? Trabaho ng trabaho, pambili. Maniwala ka at hindi ka at cellphone ko, year 2026 pa. Ay, 2016. Samsung 6A. Diba? 2016 pa yan, diba, na model. Kasi nga, naghahang na. Nainis ako, hinahagis ko. Sira. Sira na kasi syempre yung life span niya matagal na eh. Wala na nga ako nakikita ng nagtitinda niya yan eh. Sa Samsung yata. Fish out na. Pero hindi ba ako nakakabili ng bago. Ay naku, buhay. Buhay FW. Sa akin kasi, so opinion ko lang, agad gumagana pa. Gagamitin pa. Mahirap din makipagsabayan sa mga bagong kada labas, bibili ka kung hirap na hirap naman. Hindi ba mahirap magyabang kung hindi naman kaya. Lalo at kagaya ko eh. Isa akong breadwinner. May dalawa akong kapatid na pinaparal sa college na gustusin pa sa bahay. Kasi nga hindi na ako nakakatulong. Gamutan pa ng nanay. Ay nako, marami pang iba. Ang hirap maging
Sa totoo lang, hirap maging breadwinner sa pamilya. Although hindi naman nila ako, kumbaga hindi naman nila ako inobliga. Parang inobliga ko na lang sarili ko. Kasi gusto ko rin tumulong. At ang nangyayari is naging, parang pinahirapan ko tuloy yung sarili ko. Ewan ko ba? Marahil minsan ganun din talaga tayong mga Pilipino, no? Ewan ko lang. Baka hindi naman lahat. Pero mostly ganun. Basta para sa family. Ewan ko lang nga, pero na-disappoint lang ako kay Kaloy. Yung ating pambansang gold medalist. Ibang klase yun eh. Anyway, ay kung makisaw-saw pa doon. Minsan nga, siguro ko parang sa pananaw ko lang to iba talaga pag lalaki, no? Kumpara sa babae. Yan yung sa may mga anak na babae. Mostly talaga sa kanya mas pinagpapala pa talaga pag may anak ng babae kaysa sa anak ng lalaki. Pero yung mga amahan, mga tatay, mas gusto nilang anak na lalaki na siguro para makatulong sa kanila sa paghanap buhay. Pero in reality, hindi ko naman nila lahat kasi may kapatid din naman akong document na lang din. Hindi ko rin masabi kasi siguro dahil din sa kahirapan, pero hindi rin talaga, pag lalaki talaga hirap na talaga makatulong sa pamilya. Kahit sila pa yung natatrabaho, kumbaga sila pa yung napoprovide sa family nila, yung mag-abot-abot man lang or mag-ano sa kunting tulong lang ba, like kahit sa parents lang sa gamutan, wala. Anyway, but it's understandable naman, gagaya ng sabi nila, ako daw kasi walang asawa, walang anak, walang pamilya, ayan, di ba, tanggap pa. Parang sa akin na lang din nasa lahat. Yung mga kapatid ko ba, kahit minsan meron naman, pero wala talaga. Hindi rin, parang sa tingin ko lang, pag ginusto mo talagang tumulong, kahit hirap ka, makakagawa ka talaga ng paraan na tumulong. Na-hatching ako. Ewan ko lang, basta yun lang, parang sa tingin ko lang, mas mainam magkaroon ka na lang ng anak na babae kaysa sa lalaki. Kasi minsan, most of the time talaga, karamihan sa anak na lalaki, natitiis nila talaga yung kanilang mga magulang. Grabe. Pero meron din namang babae na grabe din talaga. Natitiis din talaga nila magulang nila. At meron talaga akong kilalang ganun. Sa family ko. Grabe yun eh. Anyway. Pero ganoon nga talaga, hindi naman kasi pare-parehas ang tao. Kahit kadugo mo pa, family mo pa. Diba? Yung mo na sa nangyari kay Kaloy, grabe Yan lang yata yung atletang nagdala talaga ng karangalan sa atin na nabatikos ng sobra-sobra. Grabe yung pagbatikos sa kanya. Kasi talaga naman kabati-batikos din naman. Kahit ako anyway. Wala naman akong ambag sa kanya. Sa ganun siya. Basta kain na lang tayo. Sarap. Bali ng walang pera. Walang pera, stress sa pera. Maraming utang, basta may pagkain. Daan na lang sa kain. Ay, buhay.
Pero alam nyo guys, in reality, sa totoo lang talaga, ano yung doble-doble. Nasa tao lang din naman talaga kung gusto niya pahirapan ng sarili niya. O diba? Kagaya ko na lang, hindi ko na ihalin tulad sa iba. Nasa sa akin lang naman talaga yun eh. Kung gusto kong pahirapan sarili ko, ginusto kong pahirapan sarili ko, kaya ganyan nangyayari. Kasi kung tutuusin, kung maiba lang ako kagaya ng iba, kumbaga kung sarili ko lang isipin ko, naku, hayahay si Inday. Hayahay ang buhay, kaya makipagsabayan sa lahat ng gusto. Mag day off, kada day off maglakwat siya. Alam naman natin bawat labas, bawat kimbot may halaga. May presyo. Paglabas mo pa lang ng bahay, papunta sa pupuntahan mo, pera na agad, mamasahe ka. Di ba? Tapos nakakaloka lang. Ang mga bilihin sa Pilipinas sobrang mahal, tapos kung magdagdag sila sa pasahod, Diyos ko, hindi talaga reasonable. Okay lang naman sana mababa ang sahod sa Pilipinas kung yung mga bilihin naman is mababa. Iwan ko ba? Basta, no comment na lang. Anyway guys, thank you so much for watching. Sana wag po kayo magsawang panoorin ako hanggang sa susunod na video. Thank you so much. Bye!